Nako, may mga nalalaman blanco, 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 hindi nila alam yung utak pala nila ang blanco, mga kababayan. O eto, alaskahin muna natin sila, mga boss. Po, ba't po tayo naparito? Nako, eto. Alam nyo ho, mga kababayan, yung nangyari pong rally na pagpapababa kay Inday Sara Duterte, mga bossing, madami hong pumuntang kababayan natin, ha. At isa na nga po yung dating nakakasagutan ni ni Direk Daryl Yap. Wala hong iba, mga bossing, kundi si Director Joel Lamangan. Ayan, mga kababayan. Panoorin ho natin at ito po yung mga dahilan nila kung bakit sila sumama doon sa napakaraming nagpapababa sa vice-presidente, mga kababayan, mga boss, Chief Amo, sir. Banat! Questions po, ba't po tayo naparito today sa rally po? Nakikisama ako sa mga taong tumutupot sa nangyayari sa ating bayan. Opo. Pabor po ba kayo sa impeachment? Opo, kailangan ma-impeach dahil Diyos ko. Ikaw ba naman kung matinong tao ka? Kung ikaw ba naman nag-iisip na tao ka? Ang daming hindi ipinapaliwanag, ang daming tinatakbuhan na paliwanag. Ayaw ipaliwanag, mga kababayan. At ito po ay hindi lang po simpleng issue, hindi lang po simpleng dapat ipaliwanag to, mga bossing. Pondo po ng bayan ito na isa po sa sanhi ng tuluyang paghihirap ng bayang Pilipinas, mga bossing. Tapos ganun-ganunin lang po. Hindi tayo pagbibigyang marinig kung ano yung dahilan at kung saan napunta yung pondo, mga bossing. Tanungin natin bakit nandoon, bakit ganun halaga yung safe house nila. Wala, ayaw sagutin. Talagang mapapasama ka, mga bossing. 'Di ba? Talagang mapapasama ka diyan sa mga ganyang pagkilos na rally po, mga bossing. Ang dami ho. Libo, mga kababayan. Nakakaloka ang ginawa sa atin. Opo. Ano pa po yung panawagan po natin sa pamahalaan? Impeach, dapat tumutol sa lahat ng mga panluloko na ginagawa sa ating bayan. Ayan, basahin natin to. Watch Director Joel Lamangan, who stays in character as Roda in Batang Quiapo, calls on public to support impeachment of the Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At eto ho kung makikita nyo ho yung transition ng dalawang rally, mga kababayan, mga bossing, yung inumpisahan ng mga Duterte, yung mautog ho nila, mga bossing, umpisa ho yun, malakas, madami, no? Ano ba yung sinasabi nating madami? Siyempre sa Davao nila sinimulan yan. Siyempre, mga taga Davao, ang pupunta. Habang tumatagal bumabagsak yung mga nag-a-attend. Kumukonte ang pumupunta at sumasama. Ikaw ba naman marinig mo, puro kasinungalingan, puro fake news ang pinapakalat ng dating Pangulong Duterte. Unang-una na nga ho dyan, yung sinasabi niya na bangag ang ating Pangulo, nagdodroga ang ating Pangulo. Bakit po natin natawag na fake news? Sinabi niya nasa listahan daw po ng mga gumagamit ang ating Pangulo. Mismong na po ang nagsabi. Mismong PIDEA po, wala sa listahan. Wala po silang napatunayan, mga kababayan. Kaya kung ikaw ay isa doon sa uma-attend doon, mawawalan ka ng gana talaga. Bababa yung pagtingin mo sa dating Pangulo. Pag spaghetti pababa ng pababa. Eto naman mga kababayan, yung nagpapa-impeach sa Inday Sara Duterte, mga bossing. Dati onti lang yan. Kaso nakikita nyo naman na ayaw nilang sagutin, ayaw nilang ipaalam sa taong bayan kung saan talaga napunta yung pondo. Siyempre, yung mga nananahimik lang ho sa bahay, yung mga bumoto din ho sa kanya, mga bossing, dati na may tiwala sa kanya, unti-unti pong mga mawawalan ng tiwala yan. So ngayon, nakikiisa po. Lalo na makikita nila, payapa naman pala yung rally nila. Tahimik naman po pala yung rally nila. So ngayon, tumataas po yung bilang, mga kababayan. Doon po ang pagkakaiba nung dalawang rally. Yung isa, galing sa napakarami, pabagsak dahil po sa mga kasinungalingan. Ito naman pong rally na pagpapababa kay Vice Presidente,
nanggaling sa konti, tapos unti-unting namumulat ang sambayan ng Pilipino dahil din, no, sa investigasyon na ginagawa ng Quadcom, mga kababayan. Kaya naniniwala ako, lalo na doon sa mga parte nung Quadcom na alam ng mamamayang Pilipino na nagre-re-elect o tumatakbo ulit. Naniniwala ako, iboboto ulit ng mga kababayan nila yan eh. Ano? O, tuloy natin. Muing nagrereklamo. Eto. May nagrereklamo. Alam ko ito yung nagrereklamo kasi hindi na ibigay yung bayad. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umatan sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat 1,000 bawat ulo. Ito naman po yung kabilang rally, mga kababayan. Ha? isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit pa paano na naman, kung kahit pamasahe may balik. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Ito ginamit niyo pa. Ito supported po ba kayo ng mga Duterte? Pumunta po ba kayo, sumama po ba kayo dahil sa pera, dahil sa 1,000 o dahil po gusto niyo sumuporta kay Sara? So pumunta lang po kayo ngayon dahil gusto niyo sumuporta kay BP Inday. Pero Yan, sumusuporta kay BP Inday. ginamit ba yung pangakong bibigyan kayo ng 1,000 pesos? Sa kapalit na bibigyan ng 1,000 pesos daw. Ayan, ayon ho yan sa balita. Ha? So yung leader niyo po, hindi niyo na pumahagilap ngayon? Nawan, sabi ni Sir Someday, wag na kayong umasa na 1, 2, 3 na kayo. Di ba? Ay, nako. Kung dinala kayo rito sa tuwing Ang tanong paano kung sakali na walang iaabot o walang pangako na 1,000? Meron ho kayang pupunta, mga kababayan? may sasakyan po ba? May bus po. So nakasakay pa kayo ng bus. Saan po ba kayo galing? Ay po siya. Oy, Muntinlupa! Layo pa pinanggalingan, tapos papunta ho ng EDSA, mga kababayan. Tapos yung 1,000 na inaasahan, wala. Na 1, 2, 3 pa ho. Sino yung LGU ng Muntinlupa? Nako, baka na naman sasabihin na naman nung kampo nung mga nung mga nagparali na to. Kakasuhan namin kayong mga nag-interview. Kagaya nung kay kay Nino Barsaga, mga bossing, naalala niyo 'yon? Nag-interview lang, nagtanong lang si Nino Barsaga, "O sir, ano ang pinunta niyo dito? Anong rally niyo dito?" Wala po, sabi, bibigyan kami ng 500 tapos 150 lang po ang inabot. Sabay nagsalita yung yung kampo ni Buloyski. Ididemanda namin si Nino Barsaga. Wala naman. Hanggang ngayon, wala pa din mga kababayan.